tayo dito kay Attorney Harold. Ang proseso ha, dito malalaman ho natin yung flowchart na yun. Matindi yan. Tingnan nyo naman. From election return, source code, machine, nung pumasok ho itong internet, doon na ho nagkabulyaso. Ika nga dito sa parte na to, dito ho tayo nagkabulyaso. No? Yan naman ho, kaya naman daw solusyonan, sabi nitong si attorney. Di ho natin malaman kung bakit ang naging reaksyon ng COMELEC kasuhan at i-disbar at tanggalan ng lisensya sa PRC, itong si attorney. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Pinasinungalingan ng COMELEC ang sinabi ng isang kandidato sa pagka-vice alcalde sa Isabela na kayang ma-hack ang automated counting machines. Nagsampan sila ng reklamo laban sa naturang kandidato. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Nitong Enero, may in-upload na video ang kandidato sa pagka-Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Jeril Harold Respiso. Sa video, tila itinuturo niya kung paano mamanipulahin ang automated counting machines para sa Bilang Pilipino 2025. Dahil dyan, sinampahan siya kanina ng COMELEC ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mapanganib at maituturing na misinformation ang video ni Respiso. Ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating pong halalan. Kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra, o kaya naman pag natalo, sasabihin niya na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Ang problema dito, teka lang, George ha. Sa ayon sa gusto nyo ho, naging problema na ho sa iba't ibang mga bansa yung automated election na yan. Kaya yung ibang mga bansa, bumalik ho sila doon sa TARA system, ika nga yung hybrid, pero binibilang ng mano-mano para mabigyan ng pagkakataon yung mga kandidato na talagang makita kung gaano karami yung kanilang mga boto. Sa atin ho kasi, papasok mo yung iyong balota, bahala na yung makina at yung sistema, yung kung paano prinograma, paano yung pagka-code ng mga machine na yan, kung paano itatransmit yung mga nakuha nilang boto na pinasok na balota, hindi na ho natin alam. Ang alam lang natin, ang partisipasyon lang ho ng botante, kukunin ng balota, isi-shade yung mga bilog, yung itong mga numero ng ating mga kandidato. Kunyari, yan 34, itong si Attorney Roland Bino. Pagkapasok ho natin, ito sa totoo lang ha, hindi naman sa sinisiraan ko ang COMELEC o kung ano pa man ha. Kahit na maglabas ho ng resibo yan, kahit maglabas ng digital copy niya ng iyong balota, hindi pa rin ho tayo sigurado kung mabibilang talaga yan. Yun ho ang atin dito. Kaya sang-ayon ho tayo doon sa hybrid election. Okay, para sa mabilisang resulta, ipasok natin. Walang problema, ipasok natin para pagka kinabukasan, alam na natin resulta. Walang problema yun. Pero kung sakaling magkaroon ng duda, magkaroon ng anong tawag dito, magkaroon ng pag-aalinlangan sa ating mga kababayan sa magiging resulta ng nitong eleksyon na to, meron tayong babalikan na hybrid yung binilang pa rin sa kada porsyento. Ano ba naman yung bibilangin, di ba? Gaano ba naman karami yung mga ano na yan? Tapos pagka nabilang sa precinct level, yung pagtatali sa municipal, bahala na sila doon. Wala nang problema doon, di ba? Kasi meron ng mga watcher dyan eh. Ang problema ko kasi pagkapasok natin ng ating balota, wala na. Hindi na ho natin alam. Kahit sabihin mong maglabas pa yun ng thermal paper na magsisilbing resibo mo na yun talaga yung mga binoto mo na nandun sa nakalagay sa thermal paper, hindi pa rin ho tayo sigurado kung yun talaga ang itatransmit mula dito sa vote counting machine papunta sa server. Hindi ho natin alam kung magkakaroon ng interference papunta galing dito sa galing dito sa vote counting machine papunta doon na sa main server kung saan lilukumin lahat ng boto. No, hindi ho natin alam. Kaya nga pagka-connect sa internet, yun lang naman ang sinasabi nitong si Attorney Harold Pagka kinonect sa internet yan, diskumpiyado na ho tayo dyan. Ika nga yung mga bad actors dyan papasok eh. Di ba ka dyan ma-inject o kung ano man ang gagawin dyan, di ba? Baka manalo itong si Attorney Vic, ang layo ng kalamangan niya, o itong si Pastor Apollo Kibuloy, talagang nagta-top 5 sila, o itong si Congressman Marcoleta, balita ho natin, nasa top 5 ho ngayon yan eh. Sa mga totoong survey
imbis na ganun na ang lumabas, sa pagpasok ng mga bad actor na to, bigla ho silang nagbagsakan sa sa top 15. Dari ho tayo doon, di ba? Bigla silang napunta sa number 50, number 20. Doon sila pinwesto ng makina. Hindi ho natin sinasabi na yun ang mangyayari. Ang sinasabi ho natin, hindi ho tayo sigurado kung gaano ka-secure itong mga makina na to. Simple lang naman, magkaroon tayo ng hybrid. O, bibilang tayo dyan, mag-automated tayo dyan. O, sasabihin naman, di nasira yung purpose, yung diwa ng pag-automate natin. Hindi na tayo bibilang. Hindi naman ganun, hindi naman sa ganun. Ngayon na nga lang kami makakaganti sa mga politiko na to, tapos mamadaliin nyo pa kami. Okay lang naman kung abutin ng 1-2 araw, lumabas yung original, yung totoong resulta ng botohan. Walang problema yun sa sambayan ng Pilipino. Pero dapat mabilang ng tama yung aming mga boto. Yun lang naman hong amin dito. Pero kung mamasamain na naman to ng Comelec at sasabihin nila na wala, disinformation yan. Kasuhan din yung si PH. Cyber libel. Ano cyber libel doon? Ang sinasabi ho natin dito, bigyan nyo ho ng garantiya ang sambayan ng Pilipino na magiging fair ang susunod na eleksyon. Kasi ngayon pa lang nakikita na ho natin yung panggigipit. Hindi yung makakapagtanong ka Masa-cyber libel ka dito kay George Garcia. Nura na ang nasabing video pero may kopya ang mga otoridad. Hindi binura. Ayan, gusto na naman palabasin itong mga media o binura nitong si Atty. Harold kasi mali yung sinabi niya kasi nag-cyber libel siya. Hindi yung ganon. Ang nagbura ho yung mismong Meta. Kumbaga, merong nag-plug dun sa video na peking balita o misinformation o kung ano pa man yan. O kung ano pa man yung itinag nila dyan sa video na yan. Pero yung si Atty. Harold, di niya binura. Yun ang malinaw, okay? Para magamit na ebidensya sa isinampang reklamo. Bukod sa disqualification case, balak din ng Comelec na ipadisbar at tanggalan ng lisensya si Respiso sa pagiging accountant. Depensa naman ni Atty. Respiso, ginawa niyang video para ipakita sa publiko ang kahinaan ng ACMs bilang isa rin daw siyang IT expert. Pwede raw kasing mabago ang resulta ng botohan bago ang printing ng election results. Kapag bumoboto ka sa voting machine, yung internet pwedeng gamitin ng hacker para baguin yung resulta ng eleksyon kapag corrupted yung source code ng makinang iyon. Yun lang ang puntos ko. Mungkahin niya sa Comelec, huwag i-connect ang mga ACM sa internet bago ang printing ng election returns. Paglilinaw naman ng Comelec, hindi kayang i-hack ang ACMs. Iko-connect na lang ito sa transmission device kapag naimprenta at naipaskil na ang resulta ng botohan sa bawat presinto. Paano mo siya mababago? Paano mo pwede mapakialaman yung results? Kung ganung alam na ng lahat, watchers, voters, citizens arm, kung ano yung result dahil nakapaskil na yung pangsyam na kopya ng election returns sa bawat presinto. Yan yan ang nga ba sinasabi natin. No, ano ho talaga, sa totoo lang, di tayo bilib dito. Hindi tayo bilib dito at yan ho ang isa sa kinasira nitong si Amy Marcos sa atin. Kasi nung sinasabi nila na daya nitong si Leni Robredo ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid, ang iingay ho nila dyan sa Smartmatic na yan, di ba? Ang iingay nila, aayusin daw ho nila yung voting system sa ating bansa, yung eleksyon, aayusin nila. Siya nga yung chairperson ng Committee on Electoral Reform dyan sa Senado. Pero imbis na itulak niya yung kanyang sinasabi, dapat magkaroon tayo ng hybrid election. Oo, meron tayong automated pero merong pinanghahawakan yung mga kandidato, yung mga botante na talagang nabilang yung kanilang mga boto. Kahit papano doon sa precinct level, mabigyan ng kalinawan kung gaano karami talaga ang nakuhang boto ng bawat yung talagang totoong bilangan hindi yung tipong manggagaling lang yung resulta dyan sa mga machine na yan. Kailanman kasi tayo kumbaga, hindi naman tayo expert. No, wala lang ho tayong tiwala sa mga na yan, sa mga computer, no. Yung mga computer natin dito, meron takip lahat ng camera, na yung mga mic na di-disconnect lahat. Kasi alam mo natin kahit ano pang ka-secure niyan, kahit ano pang ilagay mo security pagka computer nakakonect sa internet, hindi ho kayo ligtas diyan. Wala akong ligtas sa internet. Ngayon, itong mga BCM na to, ACM, o kung ano man tawag ni George Garcia dito sa mga makina na to, hindi ho natin alam kung paano gumagana. Pero sigurado natin dito, pagka yan ikinonekta sa internet, magkakaproblema tayo dyan. Doon na ho talaga tayo magkakaproblema. Yung bago mag-send ng mga resulta, doon ho ikukonekta sa internet. Meron ho bang problema doon sa gustong mangyari nitong si Atty. Harold? Sa tingin ho natin wala. Kung yun magbibigay ng
kapayapaan sa pag-iisip ng ating mga kababayan na magiging talagang paniwala o talagang yung integrity ng ating susunod na eleksyon talagang masusolidify ka nga, gawin ho natin lahat ng bagay na nakakapagbigay duda sa susunod na eleksyon, ayusin ho natin. Wag ho yung mga nagre-raise ng mga tanong, tayo, tanong lang naman nagtatanong tayo kung gaano ka-secure. Kasi hindi nila pinapaliwanag. Ang sinasabi lang nila, papasok mo dyan, babasahin na ng makina, ayun na, nakaboto ka na. Ganun lang ho. Pero yung proseso walang pakialam dyan yung hindi natin alam kung ano mangyayari. Yung pangalang pagpasok, di ho natin alam Hindi naman nag-advertise ang COMELEC diyan sa mga mainstream media o itong magiging proseso natin, sambayan ng Pilipino Pagpasok nyo dito sa makina, meron meron photocopy, kumbaga merong mai-scan yung inyong balota, magaganon. Kaya talagang secure na secure yan. Kung ano yung ilinagay nyo, yan malalabas sa resibo at yun ang mabibilang, di ba? Yun ang problema, hindi ho natin alam. Dapat sana ganito na lang, merong malaking screen. Bawat prosinto, pagkapasok mo, titingnan mo yung mga kandidato mo, automatic pagka pinasok mo, automatic makikita mo yung numero, magpa-+1. Yung tipo, wala talagang kawala yun Bawat pasok, makikita mo mag-iiba-iba kasi pinasok mo, yung 12 kandidatong pinasok mo, titingnan mo lahat, mag-aano sila. Yung mga hindi mo minarkahan, magkukulay black and white. Yung mga minarkahan mo, magkukulay magko-colored sila tapos maglalagyan ng +1, di ba? Yung talagang makikita, mabivisualize ng ating mga kababayan, ayun yung boto ko, nabilang yung boto ko. Ganun sana gusto nating mangyari. Kaso hindi. Yung tipong, sige, mamayang hapon na natin malalaman kung gaano karami yung mga nakuhang boto ng kandidato. Yung tipong nag-pile up na yung lahat ng botante, yung kanilang mga boto, tapos biglaan na lang, okay, yan yung boto. Hindi ho natin alam paano tayo umabot dun sa mga figure na yon. Sa totoo lang bumoboto ho tayo pero hindi ho tayo sigurado kung talaga nabibilang ang ating mga boto dahil sa mga makina. Wala ho tayong tiwala sa mga makina. Wala ho tayong tiwala dyan, lalo na pagka kinonekta mo sa internet. Wala ho tayong tiwala. Kayo, kung kahit naman wala tayong tiwala, kung yun lang naman ang paraan para mabilang yung boto natin o makaboto tayo, ano ba magagawa natin? Boboto tayo. Pero ang problema, may tiwala ba tayo dyan sa automated system? Wala ho tayong tiwala dyan, sa totoo lang. Handa raw si Respiso na harapin ang reklamo, pati ang planong disqualification at pagpapatanggal ng kanyang lisensya bilang abogado at accountant. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel. Okay, Dave, maraming salamat Kayo ho ba mga kababayan, may tiwala ho ba kayo dito sa automated election na to? I-comment nyo ho sa baba kasi ilang eleksyon na ho ang pinagdaanan natin dyan sa Smartmatic, di ba? Paulit-ulit na lang ho yung problema natin. Maya't maya merong magre-raise ng question na merong duda, merong problema, magkakaroon ng dayan. Lagi na lang hong ganyan. Paulit-ulit na lang. Hindi nyo ho ba napansin yan? Mula nung nag-Smartmatic tayo, noong panahon nitong si Noynoy Aquino, alam mo, hindi ako nagkakamali, doon nag-umpisa yung Smartmatic na yan. Magkalaban sila nitong si Gibo Chodoro. Mula nung pag-umpisa niyang Smartmatic na yan, every time na magkakaroon ng eleksyon, mapa-lokal, mapa-nasyonal, yan hong issue natin. Dayaan. Di ba sinasabi nila para maging secure, talagang mabilis ang lalabas. Mabilis yung resulta pero yung totoo nga bang nabasa yung ating mga boto, yun ang ating problema dyan. Hindi ho tayo nag-aano dito, wala ho tayong sinasabi na ganito yung source code, ganyan mangyayari. Hindi ho, wala ho tayo sinasabi magkakaroon dayaan. Sinasabi natin gaano ka-secure na mabilang yung ating mga boto. Hanggang doon lang ho tayo. Ngayon, kung mamasamain ng COMELEC yan, gagawa natin. Ganyan ho talaga ang buhay sa Pilipinas. Hindi pwedeng magtanong, hindi pwedeng magpalipad ng mga ideya, magbigay ng haka-haka o kuro-kuro sa social media, masa cyber level ka. Eto mga kababayan, punta ho tayo dito kay Cielo Magno. Itong si Madam Cielo Magno naman, oo. Talagang ano na naman ho siya, palong-palo na naman ho siya Siguro nagpapataas ng to. Lagay ko dito sa may flow chart ito. Yung merong bad actor kasi itong si Cielo Magno. Ano yan bad actor yan Kunyari, binabanatan niya na itong si Romualdez kasi nawalan ho siya ng credibility. Diba? Ngayon bumabanat na siya. Ito, pakinggan natin to. Game. Madam Cielo. Speaker Martin Romualdez, yaman din lang at gusto mong maging ayuda king
Ay, pakisagot naman tong tanong, bakit binawasan mo ng 50 billion pesos itong pangunahing ayuda program ng gobyerno, yung 4-piece, tapos AKAP ang pinopondohan mo? Anyway, Ano ka to ko? Ibang klase mo talaga si Tamba. No? Ayuda king talaga. Yung 4-piece na kung saan yung kumbaga nasa sala, yung mga social worker talagang kilala nila kung sino yung mga nasa lugar nila ang nangangailangan ng tulong. Kinuhanan ng pondo yung programa na kung saan kailangang nag-aaral ang mga anak, inaalagaan ng maayos ng magulang kanyang mga anak. Linipat ho yung pondo papunta doon sa AKAP na kung saan wala nga hong malinaw na guidelines. Di ho natin alam kung paano magiging benepisyaryo. Alam naman pala natin, paano maging benepisyaryo, dapat malapit kayo sa mga kandidato ni Tambaluslos. At ngayon naman, kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa PH Update, hindi ho natin malalaman kung papasama ho kayo sa ating mga bibigyan nito. No? Grabe naman yung ganda niyan. Rodriguez, 56, ay yung mga susunod natin ha. Hindi pa napadala nitong si Ate Kat Pagka napadala ni Ate Kat. Tika, dagdagan mo ng konti ha para mapamigay ko na rin dito sa mga subscriber natin. Abangan nyo lang. Yung kay Congressman Marcoleta, kay ano pangalan nito, kay Attorney Jimmy Bondoc. Yan, mga malulupit ha. Kung Dante, Pastor Apollo Kibuloy. Actually, meron tayo kay Pastor Apollo Kibuloy dito. Meron tayong bowler. Noong uling video natin, suot natin to. Kailangan nung sinashuffle natin para lahat mapasadahan natin. meron akong challenge sa'yo. Tawagin natin tong Martin Romualdez Challenge. Sabi mo kasi may listahan naman at nakalagay ang pangalan ng mga AKAP recipients. Ilabas natin tong listahan na to, publicly available at makikita online sa internet, no? Tawagin natin tong hashtag ilabas ang AKAP listahan. Alam mo kasi, tax po natin yung ginagamit sa pagpapamudmod ng AKAP program. So kailangan ma-validate natin kung totoo nga bang mga tao tung tumanggap ng AKAP ayuda, kasi baka mamaya sa listahan na yan, dyan naman natin makita si Cheese Curls. Isa pa, Naku, yan ang nga po sinasabi natin. Diyan naman natin makita si Cheese Curls. Bakit? Dahil saan yan? Dahil doon sa Mary Grace Piatos, ganun. Alam mo naman ang sagot. Yun talaga, literal. Ano yun? Harapang pagnanakaw ang ginagawa nila dyan sa AKAP na yan. Hindi na ho kailangang ilabas yung listahan dahil wala naman ho silang maibibigay. Maraming question ang riniraise ng DSWD kesyo privacy daw ng mga beneficiaryo. Anak ng tokat, privacy ng mga beneficiaryo. Yung mga beneficiaryo na yan, ipapublish namin mga pangalan nyo, wala mga picture. Pero bibigyan namin kayo, tig 5,000 piso. Siguro pati yung mga kaapu-apuhan, yung kanilang family tree, okay lang ma-publish sa mga kababayan natin sa sobrang hirap ng buhay. Walang problema yan. Privacy. Walang privacy. Ang problema, yung mga beneficiaryo, kung hahalungkatin natin yung mga yan, talagang yaan yung mga malalapit dito sa mga congressman na malapit kay Tambaluslos. Pero ang mas matindi ho dito, baka merong lumabas na pondo, hindi ho tali doon sa mga beneficiaryo. Yun ang problema natin. At malamang sa malamang, yun ho talagang nangyari dyan sa bayan. yung mga tumanggap naman ng AKAP ayuda, sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 pesos daw. 5,000 pesos nga ba ang natanggap nyo? Maganda pong ma-validate ito ng buong bayan. So, pakalat po natin tong hashtag na to. Hashtag Martin Romualdez Challenge. Hashtag. Talaga, Shelo Magno. Ano ka rin yung tipong budulera ka rin no? Hashtag ayuda king. Para saan? Bakit mo ngayon binabanatan? Bakit? Napapasok ka ba kapag sinasabi nila na ba't BP Sara ka lang ng BP Sara? Marcos Jr. ka lang ng Marcos Jr. Ngayon, nung nawala na ng credibility itong ali na to, dati meron pa naniniwala dyan Nung napansin ng mga kababayan natin, teka lang, Shelo, bakit si BP at itong si Marcos Jr., tao ka ba di Tamba?
Ngayon, maya-maya, nagkaroon siya ng hashtag Martin Romualdez Challenge. Hashtag Martin Romualdez Challenge. Huwag mo kaming paututan ng ganyan, ha? Walang maninawala siya. Ilabas ang akap listahan. Hashtag Ayuda King. Ano, nagpapalaki ka ba ng ano? Ay, bistado na ho kasi sila. Bistado na ho kasi sila. Yung tipong, itong si Tambaluslos, nanunuwag na ho kasi siya eh. Alam na niya na tapos na itong si Marcos Jr. Tapos na ho si Marcos Jr. Yang ginagawa ho nitong si Marcos Jr. dito sa 2025 midterm election, ano niya na ho ito para sa security niya na, hindi na para sa pagbabago ng Pilipinas. Para ho ito sa security, sa kanila seguridad ng pamilya Marcos. Hindi na ho yan para mapagpatuloy yung mga, wala na ho. Tapos na si Marcos Jr. Pagkatapos nitong eleksyon na to, lalanggamin na ho siya. Wala nang papansin diyan sa mama na yan. Una sa lahat, hindi ho siya kagaya ni Tatay Digong. Yung tipong patapos na ang termino mo, yung rating mo, trust approval, skyrocket pa rin, to the moon pa rin, napakataas, di ba? Wala ho siyang ganun. Kaya wala ho siyang baraha para hindi ho siya balikan noong mga politikong kinalaban niya. O di naman ho kaya hindi siya itumba ng mga mismong mga politikong kasama niya ngayon. Yun ho ang wala kay Marcos Jr. Kaya itong susunod na election, di ho ba kayo nagtataka kung bakit palong-palo ho siya sa kakakampanya sa kanyang mga kandidato diyan sa alyansa ng mga mambubudol? Di ho ba kayo nagtataka? Bakit mayat-maya nasa stage siya? Nagpunta sila diyan sa Ilocos Norte, nagpunta sila diyan sa Davao del Norte, diyan sa Iloilo. Lagi ho siyang nag-i-speech diyan. Ano ho yan? Kumbaga, insurance policy niya yung mga yan. Yung mga kandidato na yan. Na pagka nanalo kayo, kayo nang bahala sa akin. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para papanalunin ko kayo. In return, pagka patapos na aking termino, kung sino man ang gustong tumakbo ng pagka-presidente o kung ano mang mangyayari sa susunod na 3 taon, kayo nang bahala sa akin. Parang gano'n, meron ng kasunduan. Siguro, parang silent agreement o talagang uubusin natin ang pera ng pamahalaan. Nakaka 2 months pa lang tayo, 65% na ilabas na natin. Para saan? Para sa mga ayuda at mga rally nitong mga walang yung politiko na to. Totoo. Sige, doon sa 65% ng ating pondo. Ngayon, ano na ho ba yung nagawa sa ikatlong buwan ng taon na to diyan sa mga ilinabas na pondo na yan? Maliban sa pagpapatuloy ng pamimigay ng akap, tupad at 4-piece. Di ba? Maliban doon sa mga nabanggit natin na yon, ano ho bang nakita nyo? Maliban doon sa mga nagbabaksakang mga tulay, pagdating ho sa trapiko sa Metro Manila, kumusta naman ho? Di ba? Kaugnay ho sa seguridad, sa issue ng illegal na droga, yung 65% ng pondo sa 2025, ano ho bang naging resulta nun para naging epekto sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino? Meron ho ba? Oo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, huwag ho kayong basta maniniwala dito kay Cielo Magno. Naku, napakatindi ho niyan. Napaka-notorious ho ng ali na yan. Pagka medyo yung tipong nakikita niya na nag-iiba na ang timplada ng publiko sa kanya, yan na ho, binabanatan na ho siya ni Tamba. Kaso ang problema, baka pagka nag-meeting sila nitong si Tamba, alam naman natin si Tamba, baka meron dala-dalang mabigat na maleta yan, pagkakausap niya si Cielo Magno, di ba? Mabigat na maleta. Wala na, yung na yan, yung Tambaluslos Challenge na yan, at yung Ayuda King na yan, wala na yan, mababaon na yan sa limot, di ba? Eto ho, rekta ho tayo dito. Ito yung mga bagay, ito yung mga survey na pilit hong tinatago ng administrasyon ni Marcos Jr. Kasi naglalabasan ho talaga yung mga kababayan natin na alam na ho nila, mulat na, alam na ho nila yung tunay na nangyayari sa ating bansa. Pakinggan ho natin ito. Ma'am, magandang hapon po. Team Duterte po ba o Team Marcos sa 2025 election? Duterte. Opo. Bakit niyo po nagustuhan yung Team Duterte? Ay, mas maganda pa. Galing pa rin ang Team Duterte kaysa Team Marcos ngayon. Opo. Naku, wala. Kamusta naman po yung mga presyo ng mga pangunahing bilhin? Katulad po niya, nagtitinda po kayo ng isda.
Mas mura po ba yung angkat nyo kumpara sa dati? Ay, sobrang mahal ngayon. Mas mahal po ngayon. Opo. Sana yung Yan ho, hindi yan trolls. Hindi yan trolls. Sabihin, trolls na naman, dyan ako nagagalit eh. Yung tipong nagtitinda sa merkado tong si Tita, sasabihan niyo siya na trolls. Halimbawa, nag-comment yan sa social media, sinasabi niya na, ay, magaling si Duterte. Mas mura bili yung panahon ni Duterte. Vendor siya sa palengke. Sasabihin niyo, trolls, ganon. Madam, alam nyo yung mga kagaya nyo, madam, yung naka-Mickey Mouse na damit. Madam, alam nyo, tawag nila sa inyo pag nagko-comment kayo sa social media. At namimiss nyo yung pamumuno ni President Duterte. Tawag ho nila sa inyo, trolls. Yun ho ang katotohanan doon. sabi ng 20 na bigas. Lalong duble. Triple pa. Ganda, no? Ang bigas, no? Ma'am, nakakatanggap din po ba kayo ng ayuda? Katulad po ng AX, Tupad. Wala. Ang nakakatanggap yan. Mayroon ng tupad. Pinipili lang yan. Pinipili lang yung Tupad. Oo. Di pa Ako kami po. naka-try. Opo. Kumusta naman yung ano dito? Maliit, yari tayo dyan, Romualdez. Ito bang si Tita, hindi ho ba kapos ang kita nito? Hindi ho ba to pasok sa, sa criteria yung, di ba? Hindi, tingin ko kapos na kapos ang kita nitong si Tita eh. Tingnan nyo naman ho, namamayat na lang siya sa kakatinda. Tapos, alam ho niya pinipili lang nila yung nabibigyan ng akap, yung mga malapit sa mga politiko. Yari tayo dyan. Sa tingin ko, pagka nakita ito nito si Cielo Magno, i-interviewin niya tong si ate. Parang merong nalalaman no? Merong nalalaman po si ate. Dito ma'am, sa lugar natin, yung droga. Ay, madami. Nagbalikan na naman. Madaming mga adik-adik. Madaming mga malala. Malala, mas malala ngayon. Krimen, ang dami. Opo. May panawagan ka ba ma'am kay Presidente Marcos? Ay, mas mabuti pang bumaba na lang siya kaysa Oo. magpatuloy kasi wala naman siya nagagawa. Patuloy lang naghihirap ang ating bansa. Mga taong bayan, ganyan. Imbis na umangat ang buhay, wala lalong hirap. Grabe naman yan. Shoutout sa Malacanang ha. Yan ho ang pananaw ng ating mga kababayan sa pamumuno ni Marcos Jr. Pagka tinanong sila, ano ho ba sa tingin nyo ang dapat gawin ni Marcos Jr.? Bumaba na siya, lalo lang tayo naghihirap. Buisit na bangag yan. Troll, yan. Yan ho ba ang mga troll? Yung mga troll, yung merong handler, hindi nagtitinda sa palengke. Tingin ko itong si Madam, subscriber din natin. Ma'am, pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Gusto po nilang tanggalin sa pwesto? Ay, hindi. Bakit Hindi ma'am? ako bawal. Kasi tinatanggal nila yung magandang ginagawa. Kasi gusto nila walang kukontra eh. Yung! Kaya, Saludo, palakpakan natin to si ate. Ayos, ayos. Salamat po ma'am. thank you po. Boto nyo. Team Duterte, Team Marcos po. Ito. Yung napupusuan nyo lang, kuya. Parang parang matalino ata. Sa akin? Opo. Ay, kaso iba yung nito eh. Iba yung tabas ng pagmumuka eh. Tignan nyo naman ho mga kababayan eh. Kasi pagkayang ganyan yung contour nito, ito yan. Pagkayaan niya medyo nakaganyan yan. Medyo na tayo. Hindi pa natin naririnig itong sagot ni Kuya pero wala naman sa yan kumbaga pero itong tabas ng pagmumukha niya meron mo tayong question. Dati na lang ngayon. Marcos. Ngayon. Para magkaroon naman ng value ang tao kasi yung kaya walang value ang tao. Maya't maya may patay sa gilid, ganyan. Wala daw value. Sa'yo naman yan, chef. Wala daw value mga tao nung panahon ni Tatay Digong. Yung walang value yung buhay ng mga terorista at kriminal. Nung mga panahon na kasi laging pumaplakda sa kalsada yung mga yan eh. Pero panahon nitong si Marcos Jr., ang mga pumaplakda yung mga buhay ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga bata nagkakandawalaan. Walang value yung mga yun. Okay lang na, para dito kay sir, okay lang na yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga manggagawa, pag gabi umuuwi, yung mga babae, mga batang nawawala, pagka natatagpuan, pinuputulan ng kung ano-ano sa katawan, okay lang yun sa kanya na mangyari. Di ba? Tama ba sir pagkakaintindi ko?
Kasi panahon ni Tatay Digong, walang value ang buhay ng mga kriminal kasi nagugurgur sila. Nagsiset ng napakatinding example ni ito si PRRT. Kasi pagka wala ho tayong ganyan, walang nagsiset ng tawag dito ng example, hindi ho matututo ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, hindi sila nakakaintindi ng salita. Kailangan kung gusto mo silang matuto, pakitaan mo sila ng larawan. Kumbaga, hindi sila yung tipong pagka nagtuturo, yan, ganyan, salita. Hindi nila maiintindihan yan. Yung problema, pero pagka pinakitaan mo, ito, yan, picture, yan, drugista, natumba. Kasi, di tumigil, natumba. Yun, pagka nakita ng Pilipino, sample, ayos, naintindihan ko na. Titigil na ako. Ganun ang mga Pilipino. Ngayon, itong si Sir, okay lang yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga batang nagkakandawalaan, okay lang yun. Okay lang yun matagpuan na nakatali, yung mga babae. Okay lang kay kuya yun. Yung buhay ng mga kriminal at drogista, yun ang precious. At talagang binabalyo nitong si kuyang balikudi ng pangalan. Thank you. Salamat, sir. Tay, magandang hapon. Ito, si So, survey lang po. Ito, medyo maputi ito, tsaka medyo maganda pangangat. Po kami, tay. Sa darating po na 2025 election, tay. Ito. Inunostra natin to, lumalaban ng parehas, mukhang kumpleto tulog. Duterte. Sino po ba napipili natin? Team ni Duterte, Team ni Marcos? Bakit po si Duterte, tay? Bakit po yung team niya? Nanonostra ho natin yan. Pagka yan medyo kumpleto tulog, at yung diretso, at ang bilis mag-isip, automatic, 100% ganito ho yan, Ganito ho yan, Ayan. Duterte, Madam, many thanks. Maraming salamat. Ano natin to ang tawag dito? Kinuha natin to, suot-suot niya, ubarin mo na yan, akin na yan. Sige na, akin na yan, hingi ka na lang ng ba. Tanggal niya yung show. Tapos sinalcohol niya. Hindi, okay lang, kahit na meron pang yan. Libag-libag yan, okay lang. Siya pinakamausan yung presidente. Yo! Magbigay po. Pagka ganyan yung mga ini-interview, pinapalakpakan natin yan, siyempre. Alam na alam mo maliwalas yung mukha. Parang nakakahawig ko nga Yan, medyo kasing edad ko yan. Yan si Sir. Pagka alam na alam ho natin, pagka yung yan, taga-suporta ni Tatay Digong, laging bagong gising. Laging masaya yung dating. Wow, ayos talagang kompleto tulog ni Sir Yung kanina, di ba, ganyan siya talaga. Po kayo ng isang sinasabi niyo po na magaling nga po at mahusay si Pangulong Duterte, yung nakatatak po sa isipan ninyo na hindi niyo po makakalimutan, pati po sa mga apo niyo, pwede niyo po. Ayun. Tay, isang tanong tayo. Kumusta naman yung droga dito sa lugar natin ngayon? Walang droga dito. Ayos! Pero panahon ni Marcos, tay. Nagbalikan ba? Nagbalikan na yata. Nagbalikan na naman. Panahon ni Tatay Digong, ang saya na Wala nang droga Panahon ni Marcos Jr., balikan na naman. Kumusta naman yung kayo po nagtitinda po kayo itong mga pangmerienda. Kumusta po yung angkat nyo ngayon? Yung bili, mahal ba? Mura ba? Mas mahal ang mga pangunahing bili niyo yun. Hindi siya tumubo ka ng malaki. Lumaki yung price ng Hindi mo na maibenta ng ang mas mahal. Ganun pa rin, Kasi walang bibili. Tay, nakakakuha po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno katulad ng AKAP, Tupad, AX? Napapasama ho ba kayo? Wala. Ay, hindi po ba? Ilan taon na po kayo, tay? 59. Malapit na po kayo mag-senior. So, ayun tay, anong panawagan nyo sa ating Presidente Marcos kung may panawagan po kayo? Marcos? Dito sa kasalukuyang administrasyon. Umalis na siya sa upuan. Umalis na sa upuan. Maraming salamat po, tay. Magandang hapon po. Thank you po. Thank you, Tay. Tay, thank you, Tay, Ako, pinapasalamatan ko yung sila tatay. Palakpakan natin si tatay. Sige, tambay lang ho tayo. Lang po sa may election 2025, Team Duterte, Team Marcos po. Pili lang po kayo, sir, yung nasa puso. Nostrahin natin. Tingnan natin tabas ng mukha. Parang mahirap to, Sige na! Wala po. Wala. Saan na? Center lang sa center. Sabi ko na, nahihirapan ako. Dito tayo. Sir, pili lang. Team
Duterte, Team Marcos po sa may election 2025. Duterte tayo. Ating Duterte. Bakit po? Kumpleto tulog, palakpakan, pagkaganyan. Duterte, sir. Bakit po Team Duterte napili nyo? Siyempre, alam mo naman yung mga dating kagandahan, mga kriminal. Ngayon, wala na. Hindi na pumalik. Si Marcos wala. Walang kwenta. Parang isi-isiboy lang siya. Kahit yung Duterte, kahit hindi pa vlog, alam mo. Paano mangyari noon? Diba? Kahit sino ka, kahit polis ka, pinapala ka ni Duterte. Tinatawag ka. Kay Marcos ang ginawa ngayon, puro lang sa mic. Pagkakuha mo lang, papunta mo yan. Diba? Pati mas mga TV. Duterte, pag makita ka, mumurahin ka na. Kahit nagmumura yun, pero okay. Kapangalan yun. Gano'n yun. Ang ano sa inyo, may sadista. Salamat, sir. Ano, sir? Sir, surveillance, sir. Sa may election 2025, kami na team masusuportin nyo po. Team Duterte, Team Marcos po. Kanina po? Team Marcos po. Okay, ma'am. Sa inyo, ma'am. Team Duterte, Team Marcos po. 2025. Kanina pong team masusuportin nyo. Team Duterte, Team Marcos po, ma'am. Ito lang po. Team Marcos. Team Marcos. Bakit po Team Marcos, ma'am? Bigyan niyo po isang dahilan lang, ma'am. Bakit Team Marcos? Ay, Team Marcos ito. Marami ka bang kaibigan, ma'am? Marami ka ba, ma'am, kaibigan na, na pumlakda sa kalsada ka panahon ni Tatay Digong? Kaka-TikTok mo yan. Tigilan mo kasi kakascroll ng kakascroll. Wala ka nang ginagawa. Mag-exercise ka. Pambihira talaga tong si ate. Oo. Mag-ano ka, mag-jogging ka. Tigilan mo muna, kakanood mo ng kung ano-ano sa ano. Kaya hindi mo alam nangyayari sa Pilipinas eh. Wala yun lang po yung nakikita ko mas Sige, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you. Yung napupusuan nyo. Team Duterte o Team Marcos lang, ma'am. Pili lang kayo. Kaninong team? Duterte. Sir, kayo, sir. Magandang hapon, sir. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Team Marcos. Ayan, dito sa kabila. Thank you, mama. Sir, interview lang, sir. Sige, pasok tayo. Pasok kami, sir. Sir, sa 2025 election, sir, sino po ang pipiliin nyo? Team Duterte po ba o Team ni Marcos? Ito, sir, ang tingin nyo po. Ano po ba sa team na? Sila dalawa. Okay naman, dalawa. Pero dapat may isa. Salamat, sir. Oo. Kumbaga halo, ano? Sige. Thank you, sir. Salamat po. Sila, ito nila. Thank you, sir. Thank you. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Kasi survey po sa may election 2025. Kaninong team ang susuportan niyo? Team Duterte, Team Marcos po? Duterte. Duterte. Sir, kayo, sir. Duterte. Ayan, bakit Duterte? Yan. Ang ganda nitong si ate, oh. Alam mo yung mga Duterte supporter, eh. Magaganda at mga pupugi. Vlog natin. Sa hobbies sa mga vlogs. Tsaka yung patayan. Kasi ngayon sabihin ko wala. Pag-stop daw tayo. Nagsisi lang tayo. Salamat. Thank you, ma'am. Team Duterte, Team Marcos po. Yung napupusuan niyo. Team Duterte po. Kayo, sir. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte po kayo. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Hindi, joke lang. Yun! Meron akong nakita. Teka lang. I-ano natin, rewind natin. Team Duterte, Team Marcos. Duterte po kayo. Siyempre. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Merong naligaw, oh. Ayun! Ayun ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi natin. Mali ang numero ni Atty. Vic. Mali. Number 55 siya. Number 56 na ho siya ngayon. Pero merong mga poster, ha. Maganda. Ayos yan. Sa mga palengke, ayos. Dapat magkakasunod yan, eh. No? Pagka naglagay na yung mga kandidato natin, isang wall, magkakasunod na sila. Nandun na lahat yung Tatay Digong, nakaganyan siya. Oh. Di ba? Kaya ganito na lang dapat. Nasa likod sila, tapos nasa harap si Tatay Digong ng gano'n. No? Di ba? Yung mayroon silang gano'ng TikTok. Hindi, joke lang. Ato muna kayo, ma'am. Last na ito si ma'am. Ma'am, sa may election 2025, kanino team ang susuportan niyo? Team Duterte, Team Marcos po. Hindi si Duterte, president. Thank you, mama.
Ulitin mo sinabi mo, sir. Sandali na siya. Sabi ko, ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa Pilipinas?